Sa puso ng Moscow, sa loob ng malalaking terminals ng Sheratvo, Vnukovo at Domodo, iisa lang ang announcement na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ngayon, plan cover. Hindi lang ito simpleng delay code, kundi halos parang death sentence para sa Russian civil aviation. Ang airspace na dati ipinagmamalaki ni Putin na hindi kayang pasukin, ngayon ay mukhang nasa ilalim ng isang invisible na pag-atake ng Ukrainian drones. Habang tens of thousands na pasahero ang na-stuck at naghihintay sa terminals, ang mga eroplano na nakahinto sa runways ay hindi naghihintay ng take-off clearance kundi naghihintay ng permiso para makaligtas. Pero ang totoong disaster ay nangyayari sa mas malalim pang bahagi kaysa sa nangyayari sa himpapawid. Sa madidilim na sulok ng mga hangar, dahan-dahang binubulok ng Western sanctions ang Russian civilian fleet dahil sa kakulangan ng spare parts. Ang dating malalaking jets na ipinagmamalaki ng Russia ay parang naging scrap metal na lang. Habang nagpapanik ang Russia at sinusubukan nitong guluhin ang Europe, ang sarili nitong pakpak ay sira na pala. Ngayong araw, makikita natin kung paano naging bilanggo ang Russia sa sarili nitong himpapawid at paano umabot sa punto ng pagguho ang civil aviation nila. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang last 72 hours ang nagdala ng pinakamalaking air traffic disaster sa modernong history ng Russian Federation. Ang nangyari noong gabi ng December 1st at mga araw bago nito ay hindi basta drone attack, kundi isang sistematikong operasyon na pumaparalisa sa Russia. Ayon sa Russian Ministry of Defense, between 32 and 33 Ukrainian UAVs ang na-detect at na-shootdown daw. Kahit pilit nilang paliitin ang sitwasyon, iba ang ipinapakita ng totoong nangyayari at ng OSINT data. Ang laki ng operasyon ay tumama sa mga lugar na itinuturing na pinaka-secure ng Kremlin. Ang mga airports sa Belgar, Bryansk, Novgorod, Rostov at Krasnodar Krai ay napunta sa emergency mode. Pero ang totoong malakas na impact ay galing sa mga tumama mismo sa puso ng Moscow at sa strategic depth nito. Noong gabi ng December 1st, ang mga airports sa Moscow at sa buong capital region ay napilitang ihinto ang lahat ng operations sabay-sabay. Hindi ito simpleng regional disruption, kundi isang national shutdown order. Thousands of passengers ang naiwan sa terminals na walang kasiguraduhan. Ang Sheratvo, Domodeo at Vnukovo ay paulit-ulit na nag-activate ng cover code sa last days ng November at early December. Noong November 18 at November 24, lalo na completely closed ang Moscow skies para sa civilian traffic. Kahit sinabi ni Mayor Sergei Sowan na kontrolado ang sitwasyon, kinumpirma ng Reuters at independent sources na paralyzed ang air traffic ng capital ng ilang oras. Mukhang malinaw na connected ito sa strategy ng Ukraine. Hindi ito basta pag-atake, paraan ito para wasakin ang ilusyon ng normality sa Russia. Bawat pagsara ng Moscow airspace ay hindi lang flight cancellations, kundi pati pag-divert ng mga eroplano na paubos na ang fuel papunta sa ibang syudad na nagpapagulo sa logistics chain at nagpapalugi sa airlines ng millions of rubles. Combined with the power outages in Moscow suburbs on November 10th at ang sunog sa Chaturkaya Power Plant noong November 23rd, ang airspace blockade na ito ay nagdudulot ng matinding panic sa loob mismo ng Russia. Ang antas ng hirap na nararanasan ng mga pasahero ay nakakagulat. Kahit hindi inilalabas ang official data, ayon sa flight tracking data at mga source mula sa independent Reuters at Belarus, tens of thousands ng Russian citizens ang na-stranded sa airports. Kahit nag-resume na ang flights sa mga airports gaya ng Tambov at Krasnodar, sobrang dami na ng naipong delays kaya barado ang buong system. Ang nangyayari sa major airports ng Moscow na parang temporary restrictions lang sa papel ay nakikita talaga bilang paglabag ng Russian state sa pangakong seguridad nila sa kanilang mga mamamayan. Ang economic cost ng airport crisis na ito ay umabot na sa level na hindi na kayang itago. Sinasabing ang paulit-ulit na pagkaantala ng flights sa maraming syudad sa Russia, lalo na sa Moscow, dahil sa drone attacks ay nagdulot ng pagtaas ng hanggang 40% sa ticket prices dahil sobrang bihira na ng flights. Sa isang napakalaking bansa tulad ng Russia kung saan umaabot ng 9 hours ang biyahe mula dulo hanggang dulo, hindi lang ito simpleng inflation number. Ito ay nakikita bilang problema na pwedeng maglagay sa panganib ng pagkakaisa ng bansa. Para sa mga citizens sa Siberia o Far East, ang pagpunta sa Moscow ay nagiging imposible na sa gastos. Napipilitan ang mga tao na umasa sa railways, ibig sabihin train journeys na tumatagal ng ilang araw. Ayon sa Ukrainian local media, ito ang pinakakita na ebidensya na bumabalik ang Russia mula sa pagiging modern state papunta sa mabagal at bulok na imperial structure noong early 20th century. Sa kabilang banda, sa panahon na nangangarap ang Russian Ministry of Transport na buksan muli ang 11 airports sa South na sarado pa mula pa noong 2022. Sinasabing ang mga airports na dapat buksan ay nasa mga syudad tulad ng Anipa, Belgar, Bryansk, Voronezh at Simferopol. Ang mga pahayag ni Minister Andrei Nikitin na handa kami, gusto naming magbukas,
ay para lang daw illusion sa ilalim ng banta ng Ukrainian drones na umiikot sa himpapawid. Ang totoo, ang Russian airspace ay hindi na transportation corridor kundi naging active war zone dahil sa Ukrainian drones at ang civil aviation dito ay unti-unti nang nasasakal. Sa ilalim nito, merong tahimik pero mas nakamamatay na pagkabulok na bumabasag sa gulugod ng Russian civil aviation. Hindi lang airspace security ang nawala sa Russia, pati ang kakayahan nitong panatilihin ang mga eroplano sa himpapawid. Ang technological embargo at sanctions ng West ay ginawang parang Soviet fleet, ang Russian fleet, kung saan bawat flight ay parang sugal sa Russian roulette. Hindi ito exaggeration, kundi statistical at tragic na realidad. Ang pinakamasakit na patunay nito ay ang nangyari malapit sa bayan ng Tinda sa Amer region, nang ang 50-year-old Antonov N-24 ay nawala sa radar habang napapalibutan ng makapal na usok. Ito mismo ang larawan ng kalagayan ng Russian aviation, walang nakaligtas. Ang aircraft ay naging bunton ng metal sa gitna ng mga puno. Ang 71-year-old surgeon na si Leonid Masil na namatay sa crash na yon ay hindi lang simpleng biktima ng aksidente. Biktima sila ng sistemang walang spare parts, hindi ma-maintain ang eroplano at napipilitang magpalipad. Sa madaling salita, sila ay mga biktima ng digmaang ipinagpipilitan pa rin ni Putin. Sa madaling salita, ang civil aviation sector ng Russia ay nasa bingit ng technical bankruptcy. Ayon sa analysis ng Moscow Times, habang ang fuselage losses o total destruction ng aircraft ay mukhang stable, ang serious incidents at technical failures tulad ng engine failures, sunog at landing gear problems ay tumataas ng nakakabahala. Simula 2022, ang bilang ng incidents dahil sa technical problems ay umakyat sa average na 66 per year. By October 2025 pa lang, lampas 60 na ang bilang. Dahil ito sa hindi maka-access ang Russia sa certified spare parts, brakes, avionics at engine turbine parts na kailangan para mapaandar ang Boeing at Airbus fleets nila. Ang solusyon na nahanap ng Russian aviation ay medyo kakaiba. Kinukuha nila ang parts ng isang maayos na aircraft at ginagamit ito para mapalipad ang iba. Noong 2023, ginawa itong legal process ng Russian government na parang opisyal na sinira na nila ang safety ng civil aviation. Hindi ito sustainable strategy. Darating ang araw na wala ng aircraft parts na matitira. Ang pag-amin ni Dmitry Yadrov, President ng Federal Air Transport Agency, ang nagpakita ng laki ng paparating na sakuna. Ayon sa kanya, pagdating ng 2030, 30% ng Western-made jets sa Russia at total na 340 civil aircraft ang kailangan ng i-retire. Ang engines ng Sukhoi Superjet 100 na hirap sa maintenance issues ay malapit na sa dulo ng service life. Ang MC-21 project na sinasabing domestically produced ay hirap din sa production delays at kulang sa technical capability. Ang sitwasyon na ito ay halimbawa ng logistical crisis para sa isang napakalawak na bansa gaya ng Russia. Habang nire-retire ang mga eroplano, pwedeng makansela ang mga regional routes, mag-skyrocket ang ticket prices at posibleng hindi na makabiyahe ang mga Russian sa sarili nilang bansa. Ang pagsasabi sa tourists na gumamit na lang ng trains ay hindi solusyon sa pagkukulang ng aviation sector. Ang suspensyon ng flights ng mga kumpanyang tulad ng Angara Airlines at ang pag-iimbestiga sa 51 Airlines ay mga desperadong galaw na hindi nagpapataas ng safety kundi nagpapaliban lang sa hindi maiiwasang ending. Ayon sa Ukrainian local media, pwedeng gumuho mula sa loob ang Russian civil aviation bago mag-2030 dahil sa kakulangan ng spare parts at safety risks. Ang propaganda na walang epekto ang sanctions ay wasak na dahil sa wreckage na nasunog sa Tinda Forests at sa libu-libong pasaherong walang magawa sa Moscow airports. Kaya baka totoo ang mga report ng Ukrainian local media. Pwedeng nasa malalim na problema ang Russian aviation. Sa puntong ito, klaro na ang strategic helplessness at delikadong desisyon ng Kremlin sa mas malaking larawan. Ano ba ang ginagawa ng Russia? Hindi nito maprotektahan ang sarili nitong airspace, hindi nito mapalipad ng ligtas ang sarili nitong eroplano. Hindi nito kayang panatilihing bukas ang airports pero sinusubukan nitong gumawa ng symmetrical balance of fear sa pag-atake sa logistics at transportation infrastructure ng Europe. Ang mga ulat ng Atlantic Council at Polish intelligence ay nagdodokumento ng shadow war ng Russia sa buong Europe. Dahil hindi niya matalo ang Ukraine sa battlefield, sinusubukan ni Putin na magdala ng takot sa araw-araw na buhay ng mga European. Ang sabotage sa Poland-Ukraine railway line, sunog sa shopping center sa Warsaw, GPS jamming sa Baltic States, lahat ito ay parte ng parehong desperadong strategy. Ang paggamit ng Russia ng ganitong paraan ay lalo nang hindi katanggap-tanggap sa aviation sector. Habang paralyzed ang sarili nilang airports dahil sa drone attacks, sinusubukan ng Russian intelligence na guluhin ang flights sa Europe sa pamamagitan ng pagpapalipad ng drones at pagjam ng GPS signals sa airports tulad ng Copenhagen, Berlin, Munich at Vilnius. Sa madaling salita, sinusubukan ng Kremlin gawing unsafe ang Western airspace. Tinatarget ng Kremlin ang infrastructure ng Europe gamit ang mga amateur saboteurs na hiniri sa Telegram gamit ang gig economy model.
Pero ang strategy na ito ay nagiging malaking diplomatic at economic trap para sa Russia. Ang Poland Horizon Operation at ang pagtaas ng counterintelligence measures ng Europe ay lalo lang nag-i-isolate sa Russia. Mas mahalaga, ang mga acts of sabotage na ito ay nagbibigay ng legit na dahilan sa West para magpataw ng mas mabibigat na sanctions. Ang pag-attempt na galawin ng European airspace ay nagbubukas ng pinto sa mga bagong ban na pwedeng magbigay ng final blow sa Russian civil aviation na hirap na hirap na. Ang mga kumpanyang Russia na sumusubok mag-smuggle ng parts mula West ay posibleng maharap sa mas mahigpit pang economic blockade. Ang mga galaw ng Russia ay hindi nakikita bilang display ng lakas, kundi bilang strategic blunder. Sa halip na ayusin ang sarili nitong civil aviation, inuubos nito ang resources sa pagsisira sa Europe, isang malinaw na sinyales ng baluktot na priorities ng Moscow. Habang gusto ni Putin na ilubog ang Europe sa logistical crisis, ginagawa naman niyang parang 19th century empire ang sarili niyang bansa na dapat lakarin ng milya-milya. Habang sinusubukan niyang guluhin ang railways ng Europe, ang aviation backbone ng Russia ay sira na. Isang estado na hindi kayang kontrolin ang sarili nitong himpapawid ay hindi pwedeng maging global superpower. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, parang inevitable na ang larawan sa Russian airports. Posibleng natapos na ang airspace sovereignty ng Russian Federation. Habang ginagawang ghost terminals ng Ukrainian drones, ang pinakamahigpit na airports ng Moscow, ginagawang bundok ng kalawang na metal ng Western sanctions ang Russian fleet. Ang planned cover announcements ay baka hindi lang tungkol sa flight cancellations, kundi parang closing march ng isang era. Ayon sa Ukrainian local media, nasa panahon tayo kung saan tapos na ang aviation era ng Russia at nagsimula na ang era of survival. Pero ang metal fatigue sa himpapawid ay pisikal na mukha lang ng krisis. Kapag nagsara ang cockpit doors, maririnig mo ang mga yapak ng isang tahimik at hindi nakikitang human crisis sa loob. Mabilis na nawawala ng Russia, hindi lang ang aircraft nito, kundi pati ang mga pilotong nagpapalipad. Ang kawalan ng software updates para sa Western-made simulators ay tuluyang nagpabulag sa pilot training system ng Russia. Sa modern aviation, ang emergency reflexes ng piloto ay pinananatili sa pamamagitan ng laging updated na digital scenarios. Pero ngayon, napipilitang mag-training ang Russian pilots sa simulators na walang software support, luma ang maps, at outdated ang technical data, parang nasa digital dark age. Nagiging sanhi ito ng serious na pagbulusok ng competence at psychological breakdown sa flight crews na stress na nga. Habang ang ibang experienced captain pilots ay umaalis ng bansa, ang iba dahil sa takot sa mobilization at ang iba dahil sa bagsak na safety standards, ang pagpapalit sa kanila ng inexperienced crews ay lalong nagpapataas ng peligro sa Russian skies. Habang nagpapatuloy ang internal problem na ito, ang turn to the east strategy ng Kremlin ay hindi nagbigay ng inaasahang sagot. Inakala ng Moscow na mapupunan ng Chinese o Iranian technology ang iniwang puwang ng West, pero kumikilos ang Beijing bilang cold-blooded trader, hindi bilang ally. Ayaw ng China na magbigay sa Russia ng parts para sa C919 aircraft nito o ng Boeing Airbus equivalent na technology. Napakasimple ng dahilan, secondary sanctions. Hindi pwedeng isugal ng Chinese aviation giants ang access nila sa Western markets para lang sa Russian market. Ang Aeroflot at iba pang Russian airlines ngayon ay naghahanap ng uncertified at unreliable counterfeit parts sa sobrang mahal na presyo sa black market sa pinakamadidilim na sulok ng global supply chain. Bilang resulta, ang digmaan ng Kremlin sa Ukraine ay hindi lang nag-isolate sa Russia mula sa mundo, kundi hinati-hati rin ang Russia sa loob. Kapag nawasak ang air bridges, humihina ang koneksyon ng bawat region.